Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat, sa mga married men ng ating iglesia, Good Shepherd Baptist Church. At sa ngayon pong hapon na ito, ang ating pong pag-uusapan ay may kinalaman sa ating pagpapapasok ng ating mga anak ngayon pong school year 2020 to 2021. At ang ibibigay ko po sa inyo ay ilang mga impormasyon, updates mula po sa Department of Education. Ang isa po sa tanong ng marami mga magulang dahilan po sa pag-aalaala sa kalusugan ng mga anak ay ang tanong na papapasukin ko ba o hindi ang aking anak sa school year 2020-2021. Ngayon po, bago po natin sagutin yan, atin pong tingnan ang ilang pong mga pronouncements o mga pahayag na ipinahayag po ng Department of Education. Sa ngayon po ay mayroon na pong DepEd order na inilabas po ang Department of Education. Meron na po tayong school calendar and activities for school year 2020 to 2021. Ang DepEd order na ito, 7 series of 2020, ito po yung magiging gabay ng pagbubukas at pagsasagawa ng klase sa buong school year 2020-2021. Taon-taon po, bawat eskwelahan ay naghihintay po ng DepEd order na ito upang siya po ang maging gabay sa paglalagay po ng mga schedules at kung paano po isasagawa ang klase sa buong taon. So ibig sabihin, the fact po na naglabas na po ang DepEd noong pong May 11, 2020 ng DepEd Order number 7, 2020 ay naroon na po yung katiyakan sa isip po ng ating pamahalaan na ituloy ang pagbubukas at pagsasagawa po ng klase ngayon pong school year 2020-2021. So yun po yung ating nakikita. Ano po, malinaw po na tuloy ang pagbubukas at pagpapatuloy. Sorry po sa typographical error. Pagpapatuloy ng klase para sa school year 2020-2021. Paano po nag-come up ang DepEd? Sang-ayon po sa kanila, sang-ayon din po sa aking pakikinig sa mga interviews ng DepEd officials at panonood po sa mga pagbabasa, panonood ng mga balita, ay ito po'y dumaan sa tinatawag na consultations survey. At kung hindi po ako nagkakamali ay marami po yung sumali sa survey na ito patungkol po sa pagbubukas po ng klase. At ang DepEd po ay dumating po sa desisyon na magbukas po ng klase sa August 24, 2020. Ayun po yung formal na pagbubukas. Ngunit yun pong araw bago po ang 24, yung pamula po ng August 1 hanggang 23 ay ituturing po na bukas na rin po ang klase. Tinatawag pong ituturing po yung mga araw bago po yung 24 na formal opening, formal opening ng klase. At ang sabi po, ito po'y gagamitin upang bigyan po ang mga learners ng mga assignments, assignments o mga gawain para po sila yung magsaliksik by their own self-study ng mga foundational topics para po sa darating po o na pag-aaral sa taong 2020-2021. So makikita po natin dito na magtatapos po ang klase ng April 30, 2021. Kung atin pong susukatin yung panahon ay parang napakaikli kasi po pinaikli or kinompress po yung school year dahilan din po sa pagsisikap po ng DepEd na yung pong dami ng ituturo, pinag-aralan po at patuloy na pinag-aaralan ng Department of Education, yung dami po ng ituturo. Actually, wala pa hong COVID sang-ayon sa dating regional director ng DepEd ng Region 4, inaaral na po nila ang curriculum at nakikita po nila na mayroong mga overlapping, mayroong mga dapat alisin. So as of now po, sinisika po nilang alamin yung tinatawag na most essential learning competencies. Ibig sabihin, pakakauntiin yung dami ng ituturo at yun lamang mahahalaga, yun lamang talagang mahahalaga ang ituturo po sa taong school year 2020-2021. Kung kaya din po ay makikita natin na yun din pong panahon ng pagpasok o yung haba ng taon
ay yung haba ng buwan ng pagpasok, kung inyo po kukwentahin pa mula po August hanggang April ay parang nabawasan. Pero yung pong araw diyan ay pinapanatili po yung 200 school days. Actually ngayon pong school year na ito meron tayong 203 school days. At dito po makikita po natin yung most essential learning competencies. Ano po, ibig sabihin, yun lamang pong pinakamahalaga na kailangan matutunan ng mga bata ang ituturo. So, yun po. At dito po sa pagbubukas po ng klase, ano po, yung August 1 to 24, malinaw po na hindi po yan face-to-face opening of classes. Ano po, hindi po pupunta ang bata or hindi po ito yung talagang harapan. Ang nakikita ang sinasabi po ng DepEd ay yung April yung August 1 to August 23 ay bibigyan lang muna ng mga parang gawain ng mga bata sa bahay by their own. They will explore, they will study on their own. At saka pa lang po magsisimula yung tinatawag na talagang formal sa 24. Ngayon po, ang sabi po dito, yung pong physical na pagbubukas ng klase ay depende po sa kalagayan ng tinatawag na uh, risk severity. Ibig sabihin, ano yung kondisyon talaga ng lugar pagdating sa kalagayan po in relation to COVID. Ibig sabihin, hindi po bubuksan ang klase na ang idea ay magbubukas ng yung traditional na walang pakialam sa kung ano yung kalagayan ng kalusugan ng mga bata. Hindi po ganoon. Ang pagbubukas po ng klase, sabi po ng DepEd ay didepende po sa kung ano talaga yung kalagayan ng COVID-19 sa bawat lugar. At mamaya po titingnan natin yung iba't ibang options na pwedeng piliin ng mga paaralan, piliin ng mga magulang kung anong method o kung anong mode ng pag-aaral ang kanilang pipiliin para sa kanilang mga anak bilang pagkonsidera sa pag-iingat sa kalusugan ng mga bata. Ano po? So, binigyan po ng authority ang mga paaralan, ano po, ang bawat institusyong nagbibigay ng edukasyon, nagpo-provide ng education na pumili ng pinakaakmang paraan ng pag-aaral ano para sa kanilang mga mag-aaral na um, akma doon po sa kalagayan ng COVID-19 sa bawat lugar. At kung sabi po dito, kung ang napili pong mode ay face-to-face, yung traditional, yung magkasama ang magulang, magkasama ang guro at saka po ang bata, ang pwede lamang po sa isang classroom ay 15 to 20. In compliance with social distancing measures set by the Department of Health. Ibig sabihin, ang pagbubukas ng klase na ito po yung magiging guarded and guided po ng tinatawag na standard health measures ng Department of Health. Hindi po ito basta na parang traditional na paraan ng pagpasok. Yun po yung pinakikita po ng DepEd dito. Ngayon ay asahan din daw po natin na dahil po sa pinaikli din yung araw, pinaikli yung buwan, ay asahan na rin daw po natin yung mga Saturday or Sunday classes. Yun po yung ipinahayag po ng Department of Education. So, yung pong prinsipyo ng Basic Education, BE, Learning Continuity Plan ng Department of Education, ay number 1 po dyan ay isaalang-alang yung kalusugan at seguridad ng mga mag-aaral. Ano po, hindi po itong pagbubukas ng klase sa school year 2020 to 2021 ay hindi isang pikit matang pagbubukas na hindi po ikino-consider yung health, safety, and well-being ng learners and teachers and personnel. So, yun po ang sinasabi at daron po yung kanilang pagtingin doon sa prevention sa further transmission ng COVID-19. At gayon din po naman, even though ganito ang ating kalagayan na tayo po ay nasa krisis, ay nais pong siguruhin ng pamahalaan ng Department of Education na magpapatuloy po yung pagkatuto ng mga mag-aaral. Kaya lamang po talagang ito po ay magiging iba talaga. Iba sa tradisyonal, iba sa ating kinagawian
ito nga yung ating sinasabing new normal. Ano po? Na sitwasyon ng buhay. Maging sa education ay meron po tayong tinatawag na new normal. Ano po? So, yun po ang sinasabi itong 1 and 2 na ito ay napakahalaga pong prinsipyo na magandang ating makita at maging aware po tayo dito sa pagpapatuloy po ng edukasyon ngayong school year 2020-2021. So hindi ko na po titingnan, hindi ko na po babasahin yung ah, tatlo pa, binigyan ko lang po diin yung 1 and 2. So dito po, ito po, sa pagbubukas po ng klase ngayon 2020-2021, meron pong apat na learning delivery modalities na gagamitin upang isagawa at ipagpatuloy ang pag-aaral ng mga bata. At ito pong apat na ito ay pipiliin po ng mga paaralan, pipiliin ng mga magulang kung aling paraan ng pag-aaral ang para sa kanilang mga anak o para sa kanilang mga mag-aaral. Depende sa kalagayan po ng tinatawag nating COVID-19 dun sa lugar. Number one, ito po yung traditional face-to-face learning. Ito yung kasama ng uh, guro ang mga bata sa loob ng paaralan. Ngunit sinasabi nga po natin na sa pahayag po ng Department of Education, kailangang obserbahan yung social distancing. Kaya hindi rin po pwede maging crowded. Meron po lamang maximum number of students allowed doon po sa loob ng classroom. Ito po yung face-to-face. At kung saan, kung ang lugar na yaon ay maaaring isagawa yung face-to-face learning ngayon, ay pwede pong gawin yun ng paaralan, pwede pong pahintulutan ng mga magulang, pwedeng piliin ng komunidad ng paaralan na ito pa rin yung paraan kung saan ang mga bata ay mag-aaral. Pangalawa po, yung distance learning. Pag sinabi pong distance learning, ito po isang klase ng pag-aaral na ang guro at ang mga mag-aaral ay hindi po magkasama. Kaya nga po distance learning, magkahiwalay. At particularly po, specifically, ang mga bata ay nasa bahay. Ano po, ang mga guro ay naandoon sa maaaring nasa kanila din tahanan o nasa kanila, depende sa management ng paaralan o sila nasa paaralan. Basta ang pinaka sentrong ideya nito ay magkahiwalay po yung bata at saka po yung guro, distance learning. May dalawang uri po ng distance learning kung saan mag-uugnay o mag-uusap, magko-communicate ang guro at ang mga bata. Number one ay yung online distance learning. Online distance learning. Ibig sabihin, ang mode of communication ng ng guro at ng mga bata at ng mga magulang ay online. May internet. Ano po, maaaring Facebook, maaaring Google, at meron pong tinatawag na mga learning management system, Google Classroom, Edmodo, at sari-sari pa mga online sites na pwedeng gamitin kung saan doon po papadaanin yung instruction, yung pong mga visuals, yung mga learners materials through online papunta sa mga bata at yung mga bata ay magre-respond, sasagot, pabalik through online. May internet. Ngayon, ang sabi nga po natin ay hindi naman lahat ng mga bata ay merong online access. Paano naman yung mga mahihirap? Paano naman yung mga walang kapasidad o walang stable internet connection? Hindi po nakapako sa online distance learning. Meron tayong tinatawag na modular distance learning. Modular distance learning. Ibig sabihin, sa modular distance learning, printed materials. Printed materials. Worksheets, workbooks, libro. Ano po, na kung saan ay maaaring may panahong makikipag-ugnay ang magulang sa guro o yung batang pwede nang kumilos papunta doon sa paaralan para kuhanin yung mga tinatawag na mga printed materials at sa bahay po iyon gagawin. At ang communication, yung further instruction, maaaring sa cellphone, tumawag na lang o maaari naman dahil naman allowed namang meron namang mga panahon pwede lumabas, pwede makapag-communicate, ay maaaring pumunta physically doon sa paaralan o makipag-usap sa mga guro. Pero ang pinaka-idea nito, yung means ng
pag-co-convey ng instruction, ng pagtuturo ay through modules, modular. Ano ho, ibig sabihin printed materials at sasagot ang bata, ipapasa ito ano ho, doon sa kanyang guro. At dito rin po kasama sa distance learning ang tulong po ng mga educational TV, radio based information. So maaari din pong gamitin itong mga educational TV. Ito po kasi sa DepEd. Ano po, yung television, radio ay pwede pong gamitin sa pagpo-provide po ng siguro meron doon pong mga segments sa television, sa radio na kung saan ay tinatalakay po yung mga lessons o mga kailangang i-discuss sa mga bata. So yan po ang distance learning. Pag sinabi namang blended learning, ay yung face-to-face at distance pinagsama. Ano ho, yun po yung blended. Ibig sabihin, doon sa buong taon ng school year, ano ho, ay yung dalawang mode ng learning na ito ay pinagsama, blended. May panahong face-to-face, may panahong online distance learning, may panahong face-to-face at modular, ano ho, may panahong face-to-face at nakatutok sa television or radio, or halo-halo na face-to-face learning, kasama yung online distance learning, ano, may nasa online, may printed materials, may nasa television. So, pinaglahok-lahok, pinagsama-sama na ang pinaka-prinsipyo ay upang maiwasan yung palaging paglabas, maiwasan yung palaging contact o yung gathering. So, pero dito sa blended, pinagsama, kinailangan na mag face-to-face at kinakailangan yung tinatawag na distance learning upang hindi laging merong physical uh, gathering na sinasabi. So yun po ang tinatawag na blended learning. At meron din po tayong homeschooling. Merong mga institutions na kinikilala ng DepEd na parang sila yung mga talagang provider ng homeschooling, accredited po sila. Huwag tayong basta po magdidesisyon ng homeschooling, kailangan ito ay kailangan ito ay connected sa isang institution. At wala pa ho akong ganung kalalim ditong pag-aaral sa homeschooling, pero marahil ang mga paaralan ngayon ay merong pong sistema approved by the Department of Education kung saan talagang homeschooling. Talagang ibig sabihin, we will just provide the necessary materials, at kung meron mang responsibility ang mga magulang sa bahay, di ko po alam kung po sa DepEd ay libre, ayan po sa homeschooling, talagang totally ang mga magulang ang mamamahala sa pagtuturo sa mga anak. At yung pong assessment will just be meron pong sistemang susundin para i-assess yung mga bata na sa bahay po tinuruan. Yun yung homeschooling. Talagang walang teacher dito, walang pagpunta sa eskwelahan. Talagang bahay at magulang. Ang mga magulang ang magtuturo sa mga anak. Ngunit may sistemang susundin, mayroon din pong mga tinatawag na competencies na dapat ituro. Kumbaga may sistema din siya, at meron din pong assessment na kung saan ay titingnan yung bata kung pwede nang i-promote sa susunod na school year. So ito pong apat na learning modalities na ito ay maaari pong magdesisyon ang mga magulang at ang paaralan kung alin po kung ano yung pinaka-the best pinaka-the best o pinakaakma dun sa lugar nila na pipiliin nilang paraan ng pag-aaral ng kanilang mga anak. So ito po yung apat. Ibig sabihin, sa isip po ng DepEd ngayon, hindi po ito yung traditional na sige magsimula ang klase na laging sa paaralan, hindi po. Kaya po ganun ka desidido ang DepEd na ituloy kasi may iba't iba namang paraan. Na pwedeng piliin kung saan pwede pa ring magpatuloy ang pagkatuto ng mga bata, pwede pa ring magpatuloy ang pag-aaral ng mga bata na hindi nasasakripisyo yung kalusugan ng mga bata. Yun po yung nakikita natin dito, mga minamahal. So, kaya po at the final point ay nasa mga magulang pa rin po ang pinal na desisyon kung i-enroll at isasama sa bagong sistema ng pag-aaral ngayon 2020-2021 sa ilalim ng tinatawag na new normal
ang ating mga anak. Nasa atin pa rin po ang final decision. Even though may options na tayong pwedeng piliin, pero kung ang atin pa rin ay hindi natin papapasukin ang ating mga anak dahil sa mataas sa consideration natin kung meron tayong tinitingnan na sa ating context na talagang hindi muna, ayan po naman ay nasa mga magulang pa rin na desisyon. Ano po? Kaya lamang kung atin po papapasukin ang ating mga anak, ano po, dito sa school year 22, school year 2020-2021, mas malaki po ang inaasahang gabay mula sa mga magulang sa pag-aaral ng mga anak. Ano po, kasi hindi laging face to face. Meron pong distance learning. Nasa bahay ang bata. Hindi pwede po na pabayaan sila na hindi pwedeng wala silang guidance. Siyempre, depende po yung amount of guidance, yung gravity ng guidance sa kung ano yung level ng bata. Ay pag yan ay kinder, pag yan ay preschoolers, ay iba po yung attention na kailangan kapag siya po ay high school. So mga minamahal, yan po ilan lamang, hindi po ganoong pangkalalim marahil yung akin pong nasabi sa inyo, pero ito'y overview ng mga bagay na tungkol po sa pagpasok ng ating mga anak ngayong 2020-2021 at sana po ay makatulong itong kaunting impormasyong ito para po sa ating mga magulang. Maraming salamat po.